Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Particularly nga po dito sa kinakaharap na usapin ni Bossing Vic Soto. But before that, nais ko lamang pong ipakita sa inyo etong tapos na painting ni Boss Joey De Leon. Yung pinakita ko po sa inyo kahapon na pineapple, tapos niya na po yun mga kadabarkads. At this time, meron na pong pirma ni Boss Joey De Leon. And syempre mga kadabarkads, makikita din dito yung mga letter pag sinusukatan tayo ng salamin or nagpapatest tayo ng eyesight natin kung tayo ba ay farsighted or nearsighted, di ba? So ayan po, nilagay po ni Boss Joey De Leon dyan, EFPTOZ. So napakahusay mag-painting ni Boss Joey De Leon. Baka naman Boss Joey De Leon, pa-arbor naman po ng isang painting, no, remembrance lang. Samantalang, congratulations sa isang Dabarkads host natin ng Eat Bulaga. Walang iba kundi kay Atasha Mulak. Ito po yung dahilan mga kadabarkads kung bakit madalang natin siyang makita dito po sa Eat Bulaga. Meron pa nga po mga nagrereklamo na bakit si Atasha Mulak ay hindi madalas nakikita sa Eat Bulaga. No? Papasok ba siya? Palitan na lamang siya? Yan po yung mga sinasabi ng ilang mga netizen. Ito po palang si Atasha Mulak, ang pinagkakabalahan ay new endorsement. So kahapon 'di ba Instagram story siya na siya po ay nasa kagubatan, yun pala nagsushoot sila ng para po sa kanyang panibagong endorsement or ini-endorsong brand, which is itong Oppo Reno 13 Series 5G. Ambassador na din po si Atasha Mulak. Kasama niya si Nadine Lustre. So ayan, ipapakita ko po sa inyo ang mga behind the scene na photoshoot ni Atasha Mulak. Talaga naman pong parami ng parami, no? Itong ini-endorsong brand ni Atasha, talagang ang daming mga advertisers na nagtitiwala po sa kakayahan ni Atasha. Simula po nang si Atasha ay tumapak sa Eat Bulaga, talagang dinumog na po siya ng mga advertisers, talagang kinukuha po siya, no? Iba talaga ang Tatak Mulak, 'di ba? Talagang pinagkakaguluhan at pinipilahan ng mga advertisers. So maraming salamat sa mga advertisers na patuloy na nagtitiwala dito sa kakayahan ni Atasha Mulak na makapagbenta sa mas malawak po na customer. Samantalang, pag-usapan naman natin itong issue na kinakaharap po ni Bossing Vic Soto. Hanggang ngayon kasi, itong pelikula ni Daryl Yap ay hindi pa rin na isasubmit sa MTRCB. Sabi nga dito sa PEP, inilabas ng Vincentiments ang trailer ng pelikulang Da o Pepsi Paloma nitong Enero 21 Martes at ipinahiwatig na sa Facebook na ang playdate daw nito ay February 5. Maaari pa daw pong magkaroon ng pagbabago ang mga playdate na ito. Teka daw, ang The R o Pepsi Paloma ay tuloy daw ba sa February 5? Lumabas na sa social media ang trailer ng The R o Pepsi Paloma. Simon Compiado ang gumanap bilang si Dr. Ray de la Cruz at si Red Bustamante bilang si Pepsi Paloma ang madalas na nasa eksena. Pero hindi maganda ang mga anggulo ni Red kung ikukumpara sa totoong Pepsi Paloma na napakamistisa daw po. May ilang eksena si Charmaine Buencamino bilang nanay ni Pepsi, meron din Gina Alahar bilang si Charito Solis at si Beverly Salviejo bilang talent scout na si Monica. Pero walang Tito Vic and Joey kung kasali nga ba ang characters nila sa kabuuan daw ng pelikula. Sa social media pa lamang napapanood ang trailer ng pelikulang ito dahil hanggang ngayong araw ay wala pa rin silang nasasubmit na material sa MTRCB. Kung talagang February 5, 2025 na ang showing nito, dapat ay ipinasa na nila for approval daw ang material nito. And eto nga po yung bagong pahayag ni Mr. Daryl Yap na kung saan ay nag-back out, nag-pull out po. No? Mayroon mga nag-pull out sa kanyang movie.
mga distributor daw at pagbawi daw ng permiso sa mga awit na sana ay tugtog dito po sa kanyang pelikula. Sabi nga dito ni Daryl Yap po, bagamat naging masalimuot ang paggawa ng pelikula, kasama na ang pag-pull out ng mga distributors, inamin niya, pagbawi ng permission para sa mga awit na gagamitin, pagharap sa mga reklamo at marami pa pong iba. Ibig sabihin, itong pagbuo niya po ng pelikula ay marami pong kinaharap. Hindi lamang po siguro pag-pull out ng mga distributors, siguro may nag-back out din dito dahil nasabi niya po dito mga Kadaver Cards na kinulang di umano sa pondo. Natapos namin. Maraming salamat sa mga musikerong tumulong upang magkaroon ng all-original soundtrack ang Trop. Hindi ko ito makakalimutan. Sa mga patuloy na nagpapahayag ng suporta at paniniwala, nakaukit na ito sa aming puso. Maaring kulang sa pera at koneksyon. Ayan po mga Kadaver Cards, kulang daw po sa pera. Ibig sabihin yung pondo ay kinapos. So, ito ba ay nag-back out na din yung producer? Sabi ba dito, pero hindi kami kapos at sa tapang daw at paninindigan. Ayan o, aminado siya. Kulang yung pera at koneksyon. Ibig sabihin, kinapos sila sa pera. At ang tanong, nag-back out ba? May nag-back out ba na pinanser dito? Sabi pa dito, we have finished the film tonight. It will be ready for review. Malapit nang mapanood ang Pilipinong hubad daw ng katotohanan. So, kung tutuusin, matagal na pong tapos mga Kadaver Cards itong pelikula ni Mr. Daryl Yap, December pa lamang. Siguro inedit nila, kinat nila yung mga eksena na talaga namang madadaanan po at masisira ang name nitong si Bossing Vic Soto and Boss Joey De Leon dahil for sure panibagong libel case na naman ang kanyang kakaharapin dito. Meron nga po ako nabasa mga Kadaver Cards na naku, panay cut na yung pelikula na yan. Parang nakakawalang gana ng panoorin yan. Meron mga akong nabasang ganun, ano? So, siguro ganun yung nangyari. Kaya po, inedit, medyo natagalan, no? Ng pagpapareview or pagpasa dito po sa MTRCB kasi kinat-cut nila yung mga dapat tanggalin doon na pwedeng makasuhan ulit or masampahan ulit ng kasong libel itong si Direk Daryl Yap. Matagal na itong tapos eh. So, inedit na lang for sure. At ang dapat nating abangan ay ang hatol ng Movie and Television and Review and Classification Board. Siyempre, pagmimitingan nila yan, ano? Hindi lamang po si Lala Soto ang maghahatol dyan, kundi mga board member yung hahatol dyan at pinagbobotohan po nila yan. Kung yan ba ay ipapalabas, pwedeng ipalabas sa mga sinihan nationwide. So, malalaman natin ang hatol sa mga susunod po na araw. So, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.